Kasabay ng pag-init ng panahon, iinit rin daw ang pagpapanagot sa mga nasa likod ng flood control scandal. Ngayong tag-init, iinit, sinasabi ko sa inyo. Marami yan, maraming susunod yan. Itong tag-init, iinit. Tumanggi na si Ombudsman Remulla na magbigay ng detalye sa mga gumugulong ng investigasyon at kung may makakasuhan muli sa kontrobersya sa flood control projects at kickbacks. Hintayin na lang natin pag na-file na bago namin sabihin sa inyo yung mga bagay-bagay na bumabalot sa isang pagkilos ng Office of the Ombudsman. Araw-araw nandito kami, araw-araw kinakausap namin yung mga kailangan kausapin, nag-case meeting kami. Every day, not every working day, minsan pati holiday, nag-uusap-usap kami. Sa ngayon, nire-review na ng Ombudsman ang resolusyon ng Department of Justice para sa mga reklamong graft at malversation laban kay Senator Joel Villanueva. Submitted for resolution naman sa DOJ ang reklamong plunder at graft laban kina dating Congressman Zaldico, dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at Senator Jinggoy Estrada. Habang extended ang preliminary investigation para sa plunder complaint laban kay dating Senador Bong Revilla. Sa Ombudsman, gumugulong na ang preliminary investigation para sa magkapatid na si Benguet Representative Eric at dating ACT-CIS Representative Ed Vicquiap. Nilinaw naman ng Ombudsman na hindi pa rin magagalaw ng mga sangkot sa flood control controversy ang kanilang mga assets at bank accounts kahit napaulat na nag-expire na ang mga freeze orders sa mga ito. May mga nilabas na kasing asset preservation order habang didinig ang mga forfeiture case para sa mga ari-ariang ito. We hit them where it hurts. At yun yung pera nila na nakuha nila doon sa flood control. Ayon sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC, 3 petition for provisional asset preservation na ang kanilang naihain sa Manila RTC. 2 provisional asset preservation order na ang nilabas para sa pangangalaga ng korte sa mga assets ng mga nasasakop na individual. Pauna pa lang daw ito sa mga petisyong kanilang ihahain para ma-recover ang mga pondong sangkot sa korupsyon.